Hello, mabuhay! Eto na naman at nagbabalik tayo sa isang maiksing video kasi po naiirita ako dyan sa mga nagsasabing si Senator Marcoleta ay pro-China. Napakamaling debate ho niyan. Ang katotohanan, tayo po ay ine-educate or tinuturuan ni Senator Marcoleta nung ano ang naaayon sa batas at kung ano yung tama at kung paano natin ilalaban ang ating bansa para sa ating karapatang pangkaragatan or kalupaan man based on the law na nasa atin sa Pilipinas. So, wag nyo siyang banatan kasi ang daming nagmamagaling dyan na ang pinapalabas nila pro-China si Senator Marcoleta na ang katotohanan, ayaw lang niya tayong maging tanga at mga bobo na hindi natin alam ang pinaglalaban natin. Kasi sa huli, tayo rin ang mapapaya at nakakahiya tayo sa ibang bansa. So, siya ay ine-educate or tinuturuan lang tayo kung ano talaga yung tama. Wala hong pro-China dito. Lahat ho pro-Philippines plus pro-education para po walang tatanga-tanga at nagmamagaling. Doon din sa mga lawyer, na alam nila pag binasa nila ang law at na kung aning karapatang pangkaragatan natin tsaka panglupa, is tama naman talaga si Senator Marcoleta ay pinipilit nilang baguhin ang batas. Dapat yung mga yan madisbar yan. Kasi nagbibigay kayo ng maling informasyon at eksplanasyon sa bansa natin or sa mga kababayan natin. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Second to that, yung ginawa ni Tariela is talagang napakamali nun. Kasi bilang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi ka dapat maging emosyonal at gamitin mo yung personal mong interes upang sumikat ka lang para umikot ng eskwelahan at siraan isang leader ng ibang bansa. Nakakahiya yan. At yan naman sa mga may-ari ng eskwelahan na yan, sa mga dean dyan, sa mga principal dyan, at mga teacher yan, bakit yung pinababayaan ganon? Ang style na yan makakaliwa. Di para na rin tayong mga makakaliwa. Men in uniform align ka. O bakit ka ganyan? At saka hindi mo malulusutan yon. At dyan din sa mga senators natin na nangungunsinte at congressman, ay nako, ewan ko na kung ano yung pananaw nyo sa buhay ninyo. Na ikaw ba, ganito na lang, yung mga senator dyan, yung mga congressman dyan, pag kayo, ginawa kayo ng caricature o komedyanteng picture at binaboy ang inyong mga litrato at ginawa kayong katawa-tawa, okay lang? Okay lang yun. Aba, sigurado ako hindi okay yun sa inyo. So parang yung sinasabi, kinukonsinti nyo at pinababayaan nyo si Tariela ng mga bastos ng ibang tao. Diba? Tapos iikot siya sa iba-ibang eskwelahan, tuturuan yung mga kabataan at anak natin. Nako, kung ako dun sa mga eskwelang inikutan niya, filean nyo yan ng reklamo kasi mali yan, nag-aano siya. Nag-gather siya ng hatred at saka sa mga Filipino-Chinese community, lalo na yung malalaking negosyanteng in-check. Kailangan panahon na para magsalita kayo na anong magiging epekto neto sa atin. Kasi nakakalimutan nila na kapag sinasabi kasi ng iba na mas malulugi ang China kapag umalis tayo or makipaghiwalay tayo sa kanila, lalo sa trading. Kunwari, pag bibili natin ng mga materyales kasi ang nabebenta nila sa atin is 52 billion. Mali ho, nasa kukulang ho nila dumi ng kukulang ho nila yung kinikita nila sa atin. Sa katotohanan, sa laki ng kinukuha nating raw materials sa kanila, pag huminto ho tayong kumuha sa kanila, ang laki ho ng damage sa ating economy niyan, lalo na sa ating mga factories at marami humawawalan ng trabaho. Second is yung OFW natin, yung magiging epekto sa OFW nito. Dahil ho, kapag ito ay nagkaroon ng problema talaga tayo sa China, tuluyan tayo nakipagyera, baka humapauwi ang mga OFW. Kaya hubang suportahan at sagutin ng ating gobyerno ang ilang libo or milyon na OFW na mapapauwi dito at mawawalan ng trabaho. Yung mga yan, may mga loans yan, nagtatayo ng bahay, may utang, may pinag-aaral, may mga kamag-anak na may sakit. Lahat ba yan sasagutin nyo? Ang tapang nilulugar. Ang katalinuhan ay dapat ginagamit sa tamang paraan. Hindi yung sa panloloko kasi mayroong matalinong manloloko, di ba? So, yun lang. So, wag ko kayo tigilan nyo si Senator Marcoleta.
tinuturuan niya ho tayo, in-educate niya tayo. Ang problema ho kasi, ego. Yung ego ng mga dyan, pag alam nilang may mali sila, ipipilit pa rin nila, tapos mag-hire ng troll, ng avatars, gagawa ng naratibo, na ay pro-China yan. O ganito na lang. Yung mga nagsasabi dyan na pro-China, tapon nyo yung iPhones nyo, cellphone nyo, buong halos gamit natin sa bahay, o lahat ng raw materials natin, pagkain natin, galing lahat sa China, karamihan. Huwag na tayo dito magpaka-plastic. So, tigilan nyo yan, kasi hindi natin kaya. Pero kung gusto nyo makipagyera, kayo ang mauna, kayo ang maging forefront, kayo ang nasa frontline, kayo ang humirap. 'Di ba? Okay lang kasi, kung makikipagyera ka, gusto nyo ng ganyan, if kaya natin. O baka naman. Kaya gusto nyo itong gulong-gulong to para number one, ma-divert talaga yung totoong nakawan sa Kaban ng Bayan. Pangalawa, tumaas ang budget dyan ninyo. Yan, ikaw Tariela, baka yun ang gusto mo, di ba? Para, kunwari may reason ka para mataas ang budget mo. Tas, baka lang din, may kupitan dyan or porsyentuhan, di ba? O, eto pa. Ang gawin na lang ninyo dyan sa Senate, patawag nyo si BBM. Kasi remember, may statement si Toby Tiangco na sinabi niya na nung nag-uusap daw sila ni Martin Romualdez, ni Saldico, si BBM at siya, is kinonfront sila ni BBM at sinabi na ilan pang mansyon sa Forbes ang gusto ninyo, ilan pang Ferrari, ilan pang eroplano ang gusto ninyo at caviar na kakainin ninyo para makontento sila. 'Di ba? Dapat itanong niya yan kasi yan itself is a testimony of somebody na may alam na may nangyayaring nakawan sa Kaban ng Bayan. So dun pa lang dapat nakakulong na yan. Bakit until now hindi nila pinapakulong? 'Di ba? So yan, so patawag niyo si BBM para questionin niyo katulad kung paano niyo kinwestiyon si BP Sara diyan sa Congress. And I forgot na kung pinatawag din siya sa Senate para mag-explain. This time kailangan mag-explain ni BBM about that statement na ikinwento ni Toby Tiangco. It's all over the news. So tama na, balik tayo sa totoong problema, nakawan sa Kaban ng Bayan, i-explain nila yan at panagutin yung totoong may mga sala. God bless! Bye!